Nagbabadyang umabot ng 114 na piso kada litro ang presyo ng diesel dahil sa ikalawang round ng mega oil price hike na ipatutupad simula bukas. Presyo sa Metro Manila at kalapit na mga lugar yan at maaring mas mahal pa kung sa malalayong lugar sa probinsya. Nag-aalala na ang Energy Department dahil habang tumatagal ang giyera sa gitnang silangan, ay maaring tuloy sa pagsirit ang presyo ng langis. Nakatutok si Maki Pulido. Sa panibagong round ng oil price hike ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Energy na para sa diesel, 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang taas presyo bukas. Kaya ang presyo ng diesel aabot na ng hanggang 114 pesos ang kada litro, depende kung nasaan ka at aling gasolinahan ka magpapakarga. Sa gasolina naman, 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang dagdag singil. Kaya lalabas na 76 pesos and 30 centavos hanggang 91 pesos and 60 centavos ang kada litro nito. Papatak naman ang kada litro ng kerosene sa 91 pesos and 90 centavos hanggang 143 pesos and 79 centavos. Presyo sa Metro Manila at ibang syudad sa labas ng Metro Manila yan, maaaring mas mahal pa sa mas malalayong lugar sa probinsya. Pag mas malayo yung gas station, mas mahal siya. That's just how it is because there's additional transport, additional insurance. Basta naman, paano ba to? Paano ba to? Wala pa pampultag. Wala na, isang linggo na lang ako siguro. Tigil na muna ako. Ang hirap ng biyahe. Wala nang pang-uwi ng pamilya. Hindi nagsushort na ma'am sa boundary kasi mataas ang gasolina. Titigil na nga ako sa pagtataksi. 5 araw na walang kinikita. 3 beses ngayong linggo uutay-utayin ng Shell, Petron at Flying V ang dagdag singil. 2 beses naman ang Total at Sea Oil. Ang iba naghabol ng magpagas ngayong araw. Magpo-full tank na ako para po makatipid. Kasi pataas pa ng pataas yan, ma'am eh. Yung kalahating tangke ko, siguro magagas ako mga 15 liters. Kung 15 times 20 pesos ang tataas bukas, so malaki tulong pa rin. So yun, nakakatipid ng kaunti. Nag-aalala ang Department of Energy dahil habang tumatagal ang giyera sa Middle East, maaaring tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis. What concerns me most is the war in Middle East. Because the longer it takes, di mo alam kung anong mangyayari. Kung sa presyo aakyat siya, 20% ng supply ng refined products o ang mismong diesel at gasolina inaangkat mula sa China na nagsabing hindi na muna sila magbebenta. Gayun din ang South Korea at Japan. Pero sabi ni Secretary Garin, kung hindi makuha sa pakiusap ang mga inaangkatang bansa, may iba pang mapagkukunan. Mas mahal nga lang. China or other countries that have banned, they allow naman. Some have exemptions to the banning. And even worst case, if they do close their doors on export, there are other suppliers. Isang halimbawa ang Russia na kinakausap na ng mga pribadong oil importer. Nabanggit din dati ang South America. Ngayong papasok na ang tag-init, tiniyak naman ni Garin na walang problema sa supply ng kuryente. 3% lang ng energy mix ng bansa ang umaasa sa langis. Wala pa rin daw inaasahang rotational brownout kahit sa mga off-grid areas, kung saan ang ilan sa mga nagsusupply ng kuryente ay pinatatakbo ng diesel. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Napaga naman ang penitensya ng mga suki ng mga bus. Kasunod kasi ng taas pamasahe sa mga provincial bus. Simula ngayong araw po yan, isusunod na ang mga city bus. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Mel, ramdam na ng mga pasahero ang taas singil sa pamasahe sa mga provincial bus at bukas naman inaasahang i-anunsyo ng LTFRB ang magiging galawan ng taas pamasahe sa city bus. Linggo ang bumibiyahe paakyat ng Baguio ang estudyanteng si Kisha mula sa Quezon City. Kaya mabigat daw para sa kanya ang dagdag pasahe sa provincial buses. Medyo mabigat po especially as a student. So,
bukod sa everyday expenses, dumadagdag pa po yung increase dun sa bus. Dahil sa provisional increase, ang dating 641 pesos sa pamasahe sa regular bus pa Baguio mula sa isang terminal sa Cubao, 740 pesos na. Ang first class na dating 1,038 pesos, naging 1,139 pesos. Ipinatupad ang dagdag pasahe sa provincial buses itong Sabado, 2 linggo bago ang Semana Santa kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga bibiyahe. Ang taga-Ginobatan Albay na si Lisa, nag-ordinary bus na para makatipid. Tanungin ko lang, syempre nagtaas na naman ang presyo ngayon sa pamasahe. Ano masasabi nyo? Wala, talagang limit na magpa-Manila. Mahirap na. Ayon sa LTFRB, tataas din ang pamasahe sa city buses. Pinaplansya kung magkano at iaanunsyo bukas. Iba ang fare structure ng metro buses compared sa provincial buses. Iba rin yung expense basket ng provincial buses compared to the city bus. Hindi sila the same. Pero sino mas magiging mataas? Provincial or city? Tignan natin bukas. Bukas, hanggang Huwebes naman mamamahagi ang DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Sabi ng DSWD, posibleng sa Lunes ang bigayan ng ayuda sa mga jeepney driver at isusunod ang iba pang public utility vehicle drivers. Kung kakailanganin, posibleng may bigayan muli ng ayuda mula sa pondo ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. 139,000 will cost the government around close to 700 million pesos. So nakahanda na yan. Inaayos na rin ng DOTR ang paglalabas ng 2.56 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng operators at drivers ng public utility vehicles. Inaasahan ng DOTR na bagaman may ayuda at fuel subsidy para sa transport sector, may transport groups pa ring hihirit ng fare hike. Ang purpose kasi naman po ng fare hike is more of sustainability, no? To ensure na meron tayong transportation, we really have to strike a balance between approving and giving a fare hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fare hike. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, may kinakasang nationwide strike ang grupong Piston at mga kaalyadong progresibong grupo sa March 19. Ipinanawagan din nila ang pagbasura sa oil deregulation law. 5,000 sa naaabot. Halos kulang pa ng 2 days na para ibang krudo namin sa aming mga sasakyan. Mariresolve ba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon? Pag-aralan, pag-usapan at kung sino-sino yung mga grupo na kakausapin po nila para po mailatag natin kung ilan po ang kinakailangan ng mga personnel na i-deploy. Mel, sa gitna nga ng taas pamasahe ay sa DOTR ay inaaral na rin nila yung paglulunsad ng libreng sakay, no? At ito raw, Mel, ay gagawin nila tuwing rush hour para nga higit na mabigyan ng proteksyon ang mga commuter. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa gitna pa rin ng epekto ng mahal na langis, pinag-aaralan ng Agriculture Department ang pagtatakda ng price cap sa presyo ng imported well-milled rice. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umaabot na hanggang 68 pesos kada kilo ang well-milled rice sa Blumentritt Market sa Maynila mula na magmahal ang langis noong nakaraang linggo. Hanggang 3 pesos kada kilo naman ang taas presyo sa ilang pwesto sa Agora Market sa San Juan. Nagbabawas po talaga. Kunwari po kasi yung mga anak ko malakas talaga sa bigas, 1 cup na lang sila per meal. Pero ang rice retailer na si Edison, hindi basta maitaas ang presyo para sa mga suki. Kada araw-araw nataas po eh. Kasi ang inaano nga ko nila, yung gas, minsan, ni-steady pa namin hanggat kaya pa. Kahit nga malipis na ang kita, wag lang silang umalis. Paalala ng Department of Agriculture, hindi dapat labis-labis ang taas presyo ng bigas na epekto ng pagmahal ng delivery dahil sa oil price hike. Dapat ang imported rice maximum 48 to 50 lang yan sa sitwasyon ngayon. Pero meron nga kami nababalitaan na may nagsi-60,
Meron na may nag-65 pa, may profiteering nangyayari dyan sa bagay na yan. Pinag-aaralan na ng kagawaran na magtakda ng price cap o limitasyon sa presyo ng imported well-milled rice. Tingin ko sa sitwasyon ngayon para hindi maapektuhan ng palay, mga 50 siguro. Tuloy rin ang mga programa tulad ng benteng bigas para sa piling sektor at pagbebenta ng mas abot-kayang well-milled rice. Pinuntahan namin ang iba't ibang mga bigasan dito sa Agora Market sa San Juan. Kadalasan 52 pesos pataas ang kada kilo ng mga well-milled rice. Pero may mabibili sa halagang 48 pesos kada kilo. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture katuwang ang Food Terminal Incorporated. Pero sabi ng grupong Bantay Bigas, hindi siya significant para maibaba niya yung presyo ng bigas sa palengke, no? Dahil again, nasaan ba yung 20 bigas, no? Nasa Kadiwa centers. Dapat mag-infuse na sila ng mababang presyo ng bigas. Sa halip na price cap, i-price control na niya, lalong-lalo na yung bigas at lahat ng mga pangunahing bilhin. Bukod sa pagkain, nagmahal na rin ang pamasahe sa mga barko at singil sa cargo. Domestic shipping industry is fully deregulated. So ibig sabihin, ang ating mga ship owners, domestic ship operators ay may karapatan po sila na mag-set ng rates for passenger at the same time yung mga cargo po nila. Isinagad yan sa 20% na dagdag na siyang maximum na pwedeng ipatupad. Sinisilip na ng Marina kung totoo ang mga sumbong na lagpas pa dyan ang taas singil. Pinagpapaliwanag din ang mga nagtaas singil ng walang 2 linggong abiso. May nag-increase nga po ng 100%. Pag napatunayan po, of course, na may mga violations, pwede pong ma-suspend o ma-revoke po yung kanilang Certificate of Public Convenience. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.